Huwag mo itong gawin sa money tree para iwas malas. Hindi porket inilagay mo sa loob ng tahanan mo o sa loob ng property mo ang money tree na meron ka, sigurado ka na swerte ang makukuha mo o yan ang maidudulot sa inyo. Ngunit po, ibahin ninyo ang Pachira aquatica dahil kapag mali ang pagkakalagay mo, siguradong kamalasan ang ihahatid sa inyo niyan. Iba po ang katangian ng halaman na yan, nangangailangan yan ng tamang paglalagay dahil dito po bumabase kung ano ang enerhiyang ihahatid niya sa inyo. Pag-uusapan po natin mamaya paano ninyo titingnan kung tama ba ang pagkakalagay ninyo sa inyong mga money tree. At talakayin na rin natin ano nga ba ang nagiging dahilan bakit nalalanta ang mga money plant na inilalagay sa tahanan. At talakayin na rin natin ang mga comment po ng ating mga kamadam para po alam din ninyo ang gagawin kapag may ganitong sitwasyon po kayo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At iwasan mong gawin ito sa money tree o sa Pachira aquatica ninyo para hindi ito magdulot ng kamalasan. Iwasan nyo po na itatapat sa front entry ninyo or sa front door ninyo yung Pachira aquatica. Kapag ang money tree ninyo na nakapaso na maliit, iniligay ninyo na direkta nakatutok sa front door ninyo, ang gagawin po ng money tree, haharangin niya yung mga auspicious energies, mga swerteng enerhiya na papasok sa tahanan ninyo. So, hindi yan makakapasok sa loob ng bahay ninyo. Iwasan nyo po na ang money tree ay direktang nakatapat sa front door ninyo. Nagdudulot yan ng kamalasan. Nagiging blockage siya. Kahit siya ay money tree, pwede siyang maging dahilan ng kamalasan kapag ganun ang pagpuposisyon ninyo sa halaman na yan. Lalo na kung may nakatali pa yan na red ribbon. Saan dapat ilagay ang money tree? Dapat po yan ay nasa wealth area ninyo. Sa southeast, pwedeng sa east area, pwede rin sa south area. Good ang money tree sa mga area na yan. Sunod po, sa labas ng tahanan naman, bawal din na yung money tree ninyo ay maitatapat din ninyo doon naman sa papasok naman sa loob ng tahanan ninyo. So, titingnan nyo po maigi kasi kahit po maliit lang yung money tree, basta naging harang siya, haharangin niya na yung pagpasok ng lahat ng enerhiya sa tahanan ninyo at negative energies ang maidudulot niyan. Kasi lahat ng pumapasok na good luck, matatransform po siya ng negative energy. So, malas po yung ganon. So, pakakaingatan nyo po na ilalagay ang money tree sa mga area na po pwedeng magdulot ng kamalasan. Bawal siyang itutok sa front door. Ganon din po sa labas ng bahay ninyo. Yung mga money plant po na pagbukas ng pinto, dapat yun ang nakikita. Ito po yung mga welcome plant, jade plant, yung mga mabibilog ang dahon. Pag yun yung dapat na inilalagay kapag pagbukas ng pinto or pagpasok ng property ninyo, natatanaw sila. Sila po yun. Pero itong si Pachira aquatica, iba po ito. Malakas ang enerhiya nito. Kaya nga po, mabisa itong inilalagay sa wealth area kasi aakit talaga ito ng good luck energies. Pero pag hindi mo alam ang tamang paggamit niyan, pwedeng kabaliktaran ang maidulot sa inyo niyan. So, hindi porket nasa loob ng property ninyo, swerte na. Kung bisan po nasa loob ng property, kamalasan pa ang naidulot niyan. Hindi siya pwedeng nakikita ng direkta mula sa front entry or papasok sa tahanan ninyo. Dahil hindi po yung katulad ng ibang mga money plant na dapat sila ang direktang nakikita. Dahil nagdudulot sila ng swerte. Iba po yan. At yung comment po na ni ma'am na
namamatay ang kanilang mga money plant or nalalanta ang kanilang mga money plant. Mga jade plant nila, nalalanta kapag nakalagay sa loob ng bahay. Ma'am, minsan po, ang pagkalanta ay dulot ng ah, acidic na soil or yung sobrang pagdidilig or na-stress yung halaman. Minsan po, ganon. Ngayon po, kung sa tingin ninyo, inalagaan yung maigi yan at nalanta pa rin, negative energies na sa loob ng tahanan ninyo. Ang jade plant po ay isa sa mga halaman na paborito po ng lahat. Bakit? Hindi lang yan umaakit ng swerte. Pumuprotekta yan sa mga taong meron nito. So, ibig sabihin, kung sino yung may-ari, puproteksyonan niya yan. Kaya, gustong-gusto ng lahat ang jade plant. Kapag ganyan po, i-cleansing mo ang tahanan, insenso ka, or pwede kang gumamit ng infused water, yung tubig na pinaarawan sa labas na may konting asin or suka, ipunas mo sa sahig. At kung nalanta na yung jade plant mo, wag mo na siyang i-revive, i-dispose mo na siya, umorder ka ng bago. At subukan mong ilagay ulit kung siya ba ay malalanta pa. Basta po masigurado mo na nasisikatan naman siya ng araw para po hindi maging dahilan ng paglanta. Pero karaniwan na kasi kung inaalagaan naman ng maigi, inauspicious energies kasi yan ang kakayahan ng jade plant. Pumuprotekta yan sa nag-aalaga or nagmamay-ari sa kanila. Ngunit, at para po sa comment ni ma'am, gusto niyang bumili ng pampaswerte. Sa mga gusto pong bumili ma'am, yung mga products po dyan sa baba, pag kinlik mo po yan, diretso na po yan para po maka-order ka. At yung nagtatanong po ng aking FB, pampaswerte ni Ems po, pwede ka mag-comment po, direkta po sa mga pinupost ko ng mga products. Pwede ka mag-comment po doon kung may gusto kang pampaswerte na gusto mong i-post ko doon para maka-order ka. Mag-comment ka lang po sa mga pinupost ko or pinupost ng nagna-navigate po ng Facebook ko para makita ko siya at masagot ko siya. Para po sa comment ni ma'am, pwede bang humingi ng whale pin na snake plant sa kapitbahay? Pwede naman po. Pwede naman pong humingi. Kaya lang may dapat kang pakatandaan bago ka humingi. Tingnan mo muna kung ano yung kinalalagyan ng hinihingian mo. Kung wala naman silang naging struggle sa buhay, wala namang may sakit sa kanila, pwede kang humingi kung gusto mo po na humingi ka. Kasi po, kung sila po ay may struggle sa buhay, merong may sakit sa kanila, baka mamaya ikaw ang makasalo ng illness energies o ng struggles nila sa buhay. So, bago ka humingi, tingnan mo lang kung okay ba sila. Bago ka po humingi kasi may paniniwala po pagdating sa ganyan. Kaya pinag-iingatan po ang paghingi ng halaman. So, hindi basta-basta ang paghingi kasi baka mamaya ang mahingi mo, hindi lang halaman. Pagkaroon ka ng bonus na negative energies dahil yung kinalalagyan nila nakuha mo, sinalo mo. So, kaya tingnan mo pong maigi bago ka humingi. Pero kung gusto mong humingi, pwede naman. Pero kung kayo ay magkakamag-anak, walang kaso, pwedeng humingi, pwedeng mag-share. Wala pong problema doon. Pero kung sa iba ka hihingi, tingnan mo lang kung okay naman sila, pwede naman po. At para po sa comment ni ma'am, ano ang pwedeng gawin sa bigas na ginamit sa ritual? Ma'am, kung yung bigas ay ginamit sa wealth ritual, pwedeng isama sa sinaing natin yan. Pwede po yan kung sa wealth ritual ginamit. Pero yung bigas na ginamit natin sa ritual ng Ghost Month, huwag niyo po saingin yun. Okay po, huwag niyo saingin yun. Pero yung mga ginagamit natin sa wealth ritual, pwedeng isama po sa sinaing natin. At para din po sa comment ni ma'am, pwede bang dumalaw sa sementeryo habang nagaganap ang Ghost Month? Depende po ma'am. May mga tradisyon na hindi sila pumupunta sa sementeryo kapag nagaganap ang Ghost Month. Pero pwede ka pong pumunta kung dadalawin mo yung anak mo. Maging cautious ka lang po. So, ibig sabihin, magdala ka ng offering mo, mga food offering doon sa kamag-anak mo na pupuntahan mo. At kapag nandoon ka na, ingatan mo lang po na hindi mo maapakan yung offering na inilalagay din doon ng ibang naglagay. At bago ka umuwi, huwag kang didiretso sa tahanan ninyo. So, pumunta ka muna sa mga lugar na matatao para po maalis or masuk or ma-cleanse ka doon sa mga energies na maaaring sumama sa'yo dahil na panahon po ng Ghost Month.
Okay? So, para 'pag umuwi ka, cleanse ka na, wala kang magiging problema. So, 'wag didiretso pag-uwi sa bahay at araw mo gagawin. 'Wag po ng hapon, 'wag ng gabi. Kasi mas delikado po 'yun. Basta araw siya gagawin at maging cautious lang, puwede naman pong pumunta. At para po sa comment ni ma'am tungkol po sa, puwede ba ang, kalamansi sa loob ng bahay? Depende po ma'am. Yung, kalamansi po kasi, halaman siya na namumunga. So yung bunga niya nangangailangan po yan ng lakas ng, ah, langit at lupa po. So ibig sabihin ng langit at lupa, nangangailangan siya ng, energies ng araw at energies po ng, paligid. So, para po, maging masarap yung bunga niya or malaki yung bunga niya. Ngayon po, kung kaya mong mai-provide yan sa loob ng tahanan mo, meron kang bintana na merong direktang sikat ng araw, pwede po ang, kalamansi diyan. Basta po walang tinik at hindi naman gano'n kalaki. Kung yan ay small plant lang, pwede naman. Pero dapat po kung saan ilalagay ang kalamansi, walang natutulog doon. Kasi po kukuha ng lakas sa inyo yung kalamansi na inilagay mo. So kung yung area mo o yung tahanan mo ay malaki, may isang area ka na doon mo siya ilalagay na walang natutulog doon, pwede naman po. Ngunit kung, isasama mo siya sa inyo mismo na kung saan diyan kayo natutulog, puwedeng makaapekto 'yan sa enerhiya ninyo at nagdudulot po ng kamalasan 'yan. At para po sa comment ni ma'am, meron daw pong nagpaparamdam sa tahanan nila. Nagsimula ito ng may ipinasok na cabinet. Nagkaroon na simula nung ipinasok ang cabinet nagkaroon na ng, 'pag natutulog, hinihila ang buhok kaya nagigising at yung, susi nawawala. So, ibig sabihin yung energies na nasa tahanan ninyo ay masyadong malakas. Kasi kaya ng, gumising or kaya ng gisingin ang tao. So kapag ganyan po, tama yung, sinabi ni ma'am na ipinalabas yung cabinet. Ngayon po pagkalabas ng cabinet at tumigil na yung kababalaghan o yung pagpaparamdam na nararamdaman ng mga tao diyan sa tahanan na yan, okey na 'yan, i-cleansing niyo na lang 'yan, mag-insenso kayo, maglagay kayo ng salt, maglagay kayo ng bawang, okey na po 'yan. Ngayon po kung hindi tumigil yung pagpaparamdam, kinakailangan niyo na pong tumawag diyan ng pare or kung sino man na puwede kayong tulungan para po, maalis sila sa loob. Kasi kung minsan nananatili sila sa loob ng tahanan, pero kung okey naman na paglabas ng gamit, okey na po 'yun. Kasi may mga bagay po talaga na, pinananahanan po nila. Kaya pinag-iingatan natin yung mga cabinet natin sa tahanan kasi, dapat po ino-open natin 'yan. Once in a while, i-open niyo yung cabinet ninyo lalo na kung, may salamin yan na sara, i-open niyo po para walang makukulong sa loob or walang mai-stagnant na energies sa loob. At para po doon sa mga mahihilig sa second hand, dahil ang second hand po bukod sa mura na 'yan, kung minsan high value yung mga bagay na nabibili diyan. So, maraming mahilig sa second hand talaga dahil, magaganda ang quality. So, kung mahilig ka sa second hand, eto ang gawin mo. Kung 'yan ay cabinet, huwag mo munang idiretso sa loob ng bahay mo. Punasan mo ng tubig na may asin, ire-recharge mo yung tubig. Papasikatan mo ng 30 minutes sa araw yung pitsil, pasikatan mo ng 30 minutes doon sa araw at ipunas mo. Habang pinupunasan mo yung bagay, sabihin mo ang salitang, ikaw na ang nagmamay-ari sa bagay na yun. Yun ay binili mo. Banggitin mo kung magkano yung halaga. At yun ay magdudulot ng swerte sa'yo. Banggitin mo po yan. Para po kung may energies man sa loob, alam nila na meron ng bagong nagmamay-ari sa bagay na yun. Aalis sila. So isa po yun sa pinakasimpleng pamamaraan para walang manatili sa loob. Kasi kung minsan yung ibang energies nananatili sila dahil hindi nila alam na nabili na yun ng, bagong nagmamay-ari. Kaya po dapat gaganunin ninyo kung mahilig kayo sa second hand na mga bagay. At, para po sa lahat po na nag-comment, maraming salamat mga ma'am sa mga sumusuporta po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga bagong subscriber ko, maraming salamat po. At sa mga gustong umorder po,
Click niyo lang po yung products diyan sa baba, diretso na po yan, makaka-order na kayo, makikita niyo ang presyo niyan. At para po dun sa nagtatanong sa Facebook ko, Pampaswerte ni Ems, may mga pino-post po doon ng mga pampaswerte rin na mga produkto. Puwede rin kayong umorder, may link po doon. At kung nais ninyo na magpa-post kayo ng pampaswerte na para sa inyo, mag-comment ka po doon sa mga naka-post na picture doon or sa mga products na naka-post po doon. Mag-comment ka po para makita ko at mailagay ko kung ano yung para sa iyo, para sa inyo. So maraming maraming salamat po mga madam.